Moses ay naglingkod sa Panginoon. Ano po? I do believe, kilala po natin lahat si Moses. Sino po ba dito hindi ang nakakakilala kay Moses? Mga batid, balikan po muna natin yung panahon po ni Moses. Ano? Teka lang, ayaw pa yata. Ha? Yan. Background po muna ng Egypt. Ito po si Moses. Ano? Si Moses, mga batid, na lumaki sa Egypt. Even though na siya po ay Hebrew, galing po sa lahi ng mga Ilipin, but siya po ay lumaki sa Egypt at ang mga Israel sa panahon po ng Egypt, hindi po naging masaya ang kanila pong buhay. Yes, sir. Ano? Naging sobrang hirap. Sila po ay, sabi ng salita ng Panginoon, I don't know bakit nakat na naman, Exodus number 12, verse number 40, sabi ng salita ng Panginoon, now the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430. Try to imagine, ganun po sila katagal na nag-stay po sa Egypt. 430 years. Ano po? At kung iniisip natin na ganun lang, matagal lang sila doon sa loob ng Egypt, hindi po. Kapatid, sila po ay mga slave. Ano po? Ang bayan ng Diyos, ang pinili ng Diyos, mga kapatid, sa loob ng 400 taon, 430 years. Ano po? Sila po ay nasa ibang bayan, sila po ay alipin. Ano po? At hindi po ito parang OFW lang na katulad ng iniisip natin kasambay mga kapatid. Hindi po. Sila po ay under oppression Egypt. Pinapahirapan po sila. Araw-gabi po silang pinagtatrabaho. Hindi po sila pinapakain ng tama. Ano po? At hindi na pa mga kapatid. Sila po ay pinahihirapan at sila po ay sinasaktan. Ito po ang kanilang kalagayan sa loob ng 430 years. Na yung bayan na pinili ng Diyos, minahal ng Diyos, bukod dahil pinili ng Diyos sa lahat, sa buong mundo na bayan, ngayon ang kalagayan, sila po ay nasa ibang bayan, hindi po sila naninirahan doon, sila po ay alipin, sila po ay pinahirapan, sila po ay sinasaktan. Ano po? Kaya naman, araw-gabi, ang mga Israel, umiiyak sa Panginoon. Hanggang marinig ng Panginoon ang kanila pong iyak, no? Sa number 23 and 24, they came up unto God and reason of bondage. Sabi ng salita ng Panginoon, narinig ko ang kanilang iyak. Narinig ko ang kanilang paghihinagpis. Alam ko yung kanilang pinagdadaanan. Yung hirap na kanilang pinagdaraanan. Narinig ko kung paano sila umiiyak at nahihirapan. Ano po? And then sabi niya po sa number 25, God had respect unto them. Ano pong ibig sabihin ng respect unto them? Lubusan po akong naawa. Ano po? Yung damdamin ng Diyos sa kanya pong bayan, mga batid, ito po, siya po ay naawa. Ano na? Kaya naman, isang kaganapan mga batid, ang Diyos ay tatawag ng tao para kanya pong gamitin ano po? Para ilabas ang kanya pong bayan. And then, ito nga po yung tagpo ni Moses at ng ating pong Diyos. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, ito po si Moses. Ano po, nakita niyo po, meron pong nasusunog na isang uri ng halaman. Pero nagtaka siya, bakit hindi nasusunog? So sa kanya pong kuryosidad, kanya pong nilapitan kung ano nga po ba talaga ang nangyayari. At sa tagpong ngayon, kinausap po siya ng Diyos. Ano po? Ano pong sabi sa kanya ng Diyos? Moses, I will send thee unto Pharaoh. Thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Sabi ng Diyos, ilalabas ko yung aking tao. Pero Moses, ikaw ang aking kakasangkapanin. Ikaw ang aking gagamitin. Amen. Ano po? Nagusto ko pumaunawaan natin ito, lahat mga kapatid. Ang panawagan ng Diyos mula pa noon, hindi po nagbabago hanggang ngayon. Yes, sir. Amen. Ano po? Hindi po aksidente kung bakit po bahagi po tayo ng iglesyang ito. Tinawag tayo ng Panginoon for a purpose. Gagamitin niya tayo. Gagamitin niya tayo upang mangyari at maganap yung kalooban ng Diyos.
Ano po? Yes, sir. Amen. Kayo ang gagamitin. Mag-amen kayo. Mga Panginoon kapatid, ninyo. kayo ang gagamitin. But si Moses, ano po, sabi niya, wala naman ako. Parang marami rin sa atin. Hindi ko kaya. Maraming mga project, maraming mga vision. Ang nais po ng iglesia ito at ng nais ng ating pong pastor at nais po ng ating pong Diyos. But tinitingnan po natin ang sarili natin, paano tayo magiging bahagi nito? Yes, sir. Ano? Parang hindi ko kaya. Katulad po ni Moses. Ano po? Ang tanong sa kanya ng Panginoon. Moses, what is that in thine hand? Moses, ano ang nasa kamay mo? Kapatid, tanong ko, ano ang nasa kamay mo? Sabi ni Moses, arad! A dead stick one! Amen. Walang silbi! Ano ba? Walang kwenta, patay na kahoy. Tungkod! Ang gamit ko. Ano sa akin gamit? Pero, nung ginamit ng Panginoon, yung tungkod na yon, napakagandang miracle ang nangyari. Yes, sir. Opo. Kaya mga kapatid, ano man yun sa kamay natin ngayon? Pag ginamit yan para sa Panginoon, magbibigay na napakagandang accomplishment yan sa Diyos. Amen. Ano po? Amen. Alam niyo po mga kapatid, yung mga bagay na meron tayo na hindi natin ginagamit para sa Panginoon, walang kwenta yan. Yes, sir. Amen. Ano? Kahit sabihin natin na ikaw pinakamaraming pera rito, pero kung hindi mo gagamitin niya sa Panginoon, walang kwenta yan. Amen. Preach on. Amen. Ah, Amen. Kapatid ko, kahit sabihin ko sa iyo na ikaw pinakamatalino rito, pero pag hindi sa Panginoon, sayang. Yes, sir. Amen. Ano? Kapatid, kahit ikaw pinakagwapo dito, kung hindi sa Panginoon yan, sayang yan. Amen. Ano? Kung ikaw pinakamaganda ang boses dito, pero hindi mo ginagamit para sa Panginoon, walang kwenta yan. Yes, sir. Ano Amen. po? Pero kapatid, kahit maliit na bagay, kung para sa Panginoon, ano po? Napakaganda na magagawa niya para sa Panginoon. Amen. Ha? Sabi ni Moses, sarad lang to. Ang tanong ng Panginoon sa kanya, what is that in thy hand? Ano na sa kanya? Gusto ko po mga kapatid, mapansin natin, unang-una rito yung panawagan ng Diyos. Ano po? Sa panawagan ng Diyos, sino ba ang tinawag ng Diyos? Baka isipin natin ako, hindi po ako para dyan. Wala po akong pera eh. Ano po? Mahihain po ako eh. Hindi po magandang boses ko. Hindi ako pwede sa choir. Hindi ako pwede mag-song lead. Pero sino ba tinatawag ng Diyos? Mga kapatid. Ano po? Tingnan po natin si Moses. Siya po ay lumaki. Na ang kinilala pong mga magulang ay mga Egyptyo. Mga taga-Egypt. Ano po? Hindi po lumaki si Moses sa loob ng bahay ng mga Kristiyanong tao na sumasampalataya sa Diyos. Si Moses na ito, mga batid, lumaki siya sa loob ng isa pong tahanan na ang sinasamba po ay mga pagano. Ano po? Hindi po totoong Diyos ang kanila po sinasamba. Ito po ang kinalakihan ng Moses. Ano ba po si Moses? Si Moses po, mga batid, martyrer. Ano po? Pinag-hate po yung, nakapag-commit po siya ng murder. Ano ba po si Moses? Mga batid, sabi niya po, ako ay bulol, hindi ako maayos magsalita. Ano po? Pero mga batid, ito pong taong ito, na lumaki sa community na makasalanan, isa pong murderer, isa pong makasalanan, isa pong tao that we can say, mga batid, even today, hindi mahusay magsalita, walang pinag-aralan, walang napatunayan sa buhay, pero ginamit siya ng Diyos. Siya ang tinawag ng Diyos. Ano nga? Kaya mga batid, gusto ko maintindihan nyo. Kung iniisip natin, pag dating ko sa ministry, disqualified tayo, mga batid, hindi po. Ano po? Hindi po tayo disqualified sa Diyos. Tinawag po tayo ng Diyos for a purpose. Yes, sir. Ginagamit po tayo ng Diyos at tayo dapat magpagamit, mga kapatid. Pangalawang bagay, since ang Diyos ang nagtatawag, ang tumawag, mga kapatid, gusto ko po maunawaan natin, ito po ay divine calling. Ano po? Amen. Diyos ang tumawag nito. Kaya po kayo nandito ngayong hapon, ngayong magang ito, tinawag po kayo ng Diyos. Ano? Kaya tingnan po natin, lagi sila sabi ng Diyos, moreover, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. O sa yung Jobs.
Ako yung tumatawag sa iyo, Moses. Ako yung Diyos na tumatawag sa iyo. Amen. Ano? Sabi niya ba? Strong word mga kapatid. I am that I am. Amen. Ako itong tumatawag sa iyo. Kapatid ko, kung naririnig mo ang boses ng Diyos na tinatawag kayo sa isa pong gawain, mga kapatid, sumunod ka. Ano? Amen. Siya ang tumatawag sa iyo. Yes, sir. Nung tinawag si Moses, sabi ng Diyos sa kanya, come now therefore, and I will send thee. No? Kapatid, kung palagay niyo po, ang sa puso niyo, tinatawag kayo ng Diyos. Sumagot kayo. Yes, sir. Amen. Ano po? Hindi po kayo tinawag ng Diyos para umupo lang dyan. Tinawag kayo ng Diyos for a purpose. Kailangan po natin tumugon. Amen. Ano po? Hindi po limitado ang ating po magagawa sa Diyos. Kahit po sa maliit na bagay, kumpara po sa Diyos, malaking bagay po magagawa niya. Yes, sir. Amen. Gagamitin niya ng Panginoon. Ano po? Dahil mga batid, na tinawag ka ng Diyos, meron pong kaseryosohan. Ito po ay serious calling. Ano ba? Bakit mga batid? Sa panahon po ni Moses, ang tao, ang bayan ng Diyos na kanya pong minaman, umiiyak, sinasaktan. Ito yung kanila pong kalagayan sa loob ng Israel. Ano ba? Sabi nga ng salita ng Panginoon, I am come down to deliver them out of the land of Egypt. Ano ba? Hirap na yung tao. Umiiyak na yung tao sa kanila pong nararanasan. Ang sabi ng Diyos, Moses, halika rito, inuutusan kita. I will send thee to Pharaoh dahil ilalabas ko ang mga Israelita sa Egypto. Amen. Ano po? Ilalabas ko itong mga taong ito. At mga batid, ito ang panawagan natin. Kailangan natin tumugon. Maging silbing liwanag ang bawat isa sa atin. Ano po? Pang-apat na bagay mga batid, yung kadahilanan. Bakit tayo tinawag ng Diyos? Baka kasi mga batid, no? Marami po ang mga Kristiyano na hindi po alam ang dahilan bakit ka Kristiyano. Marami po ang mga miyembro ng church na hindi alam bakit siya miyembro. Kasi kung hindi nyo po alam kung bakit ka nabubuhay, napaka-miserable ng buhay mo. Amen. Alam niyo po ang pinaka-miserable ng buhay? Yung hindi mo alam ang dahilan bakit ka nabubuhay. Ano ba? At napaka-miserable ng 10 miyembro kung hindi mo alam kung bakit ka miyembro. Amen. Yes, sir. Say it again. Amen. Kaya mga batid, bakit niya po ba tayo bahagi ng church na ito? Bakit po ba tinawag ng Diyos si Moses? Ano ba? Sabi niya, Moses, ilalabas ko kasi mga tao, ikaw gagamitin ko. Ano bang Panginoon? Dahil Moses, when thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. Ano? Sabi niya, ililigtas mo yung mga tao, ililigtas mo yung mga tao, ikaw ang gagamitin ko, Moses ha? Amen. Para yung mga taong yan, paglabas sa Egypt, sasambahin nila ako. Ano po? Amen. Ano kaya ang testimony natin bawat isa? No? Sa iglesia ito, mga kapatid ko, napakasakit naman ng testimony natin mga kapatid. Ano? Kristiyano ka na, mananampalataya ka na, habang naglalakad ka dyan sa tapat ng bahay nyo, sabi nga, no, na nakaraan lang, Brad, lasing ka. Ay, nako. Ang sakit, no? Okay, mga alas 7 ng gabi na may kumakatok sa'yo. Mare! Tumama ka sa wedding. Narinig pa rin. Ako, patay tayo. Imbis na tayo maging kasangkapan ng Panginoon, naging nagkatulong pa yata tayo mga gano'n. No? Sabi ng Panginoon, pinatawag kita para ang mga taong yan, maligtas, lumabas at maligtas, para naman sambahin nila ako. Amen. Ano? Meron tayong gagawin mga batid. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, gusto kong maunawaan natin, kapatid ko, kaya tayo nandito dahil tinawag tayo for a purpose, unang-una sa mga bagay ito. Alam naman natin yung Great Commission. Amen. Ano nga po, pag pinag-aralan natin ang Great Commission, mga batid, mapapansin natin dito yung 4 na verb. Okay? So yung go, teach all nation, baptizing them, teaching them to observe. So 4 na verb. So, ang question ko, ano ang Great Commission there?
Kasi pag binasa natin sa English, parang apat sila. Ano nga? Parang apat. Parang apat. But, I can say mga batid, pag binasa po natin ito sa Greek, isa lamang po ang Greek Commission yan. Ang tatlo dyan ay sumusuporta para magawa mo ang Great Commission. Ito po yun. Ang tatlo po nasulat sa participle verb ay isa lamang po ang naisulat sa imperative. Ano pong imperative verb? Ito po yung central command. Ano po? Ang imperative verb siya ang magsusupport, isa siyang verb na magsusupport doon sa imperative, sa central command. Halimbawa, ganito. Ang central command is bumili ka ng bigas. Para magawa mong bumili ng bigas, pumasok ka sa kwarto, kumuha ka doon sa pantalon na ng pero doon sa nakasabit sa pintuan, pumunta ka sa tindahan, at bumili ka ng bigas, isain. Ang daming verb, di ba? Ang daming participle. No? Pero makikita natin, iisa lamang po ang imperative. Ano yung imperative? Bumili ka ng bigas. Dito, ang imperative dito, teach all nations. Ano po? Para magawa mo yung teach all nations, kailangan mo mag-go. Kailangan mo mag-baptize. Kailangan mo mag-teach. Ito ang dapat natin gawin, mga kapatid. Dapat maging patotoo tayo. Amen. Ano po? Yes, sir. Alam niyo po yung teaching all nations na ito, kapatid? Making disciples. Yes, sir. Paano natin gagawin ito kung hindi po natin makikita sa buhay natin yung panawagan po ng Diyos? Amen. Kung hindi natin alam yung purpose kung bakit tayo miyembro ng Church. Kung bakit tayo bahagi ng Church, mga kapatid. But along the way, makikita natin sa story ni Moses is yung Christ na ministry. Mga kapatid, hindi po madali ang ministry. Kahit tanongin niyo po si Pastor, ang mahirap po ang ministry. Paano na nga, Pastor? Hindi po madali ang ministry, mga kapatid. Pero masakit kasi mga kapatid, marami sa mga miyembro, ang ministry binatulat ni Pastor. Ano? Amen. Kaya parang cheerer lang minsan ng member, no? Hindi sila, hindi sila part ng ministry. Ano? So mga kapatid, I can say mga kapatid, even Moses, alam niya po ang hirap sa ministry. Alam niya po ang hirap ng panawagan. Kaya nga ang daming reasoning ni Moses. Meron pong cry. Ano sabi ni Moses? Ano mo? Who am I? Sino ko? Ano? Ano ang kakayanan ko? Anong magagawa ko? Anong qualification ko? At ito rin na marami sa atin. Kaya marami sa atin ayaw makibahagi. Anong kaya ko? Sino ko? Limited yung magagawa ko. And then sabi po ng salita ng Panginoon dito si Moses, sabi niya, what shall I say unto them? Ano sasabihin ko? Hindi ko alam. Kaya maraming hindi po nakakabahagi po sa ministry, mga kapatid. Ang katotohanan, marami po ang mga miyembro, hindi ko alam. And then sabi po ng salita ng Panginoon, sabi ni Moses, sa kanilang dahilan, they will not believe me. Nag-hearken unto my voice. Hindi naman sila makikinig sa akin. Hindi naman ako paniwala. Ano na? Sabi ni Moses, hindi ako mahusay magsalita. I am not eloquent, neither therefore. Simula pa noon, hindi ako mahusay magsalita. Kaya sabi ni Moses, send I pray thee by the hand of him whom thou dost send. Lord, hindi ko alam yung sasabihin ko. Sino ba naman ako? Ano magagawa ko? Hindi ako mahusay, hindi ako magaling. Wala rin ako. Lord, mag-utos ka na lang ng iba. Wag na lang ako. Ano nga? So marami pa sa atin ang ganito mga batay. Ano? Na atin pong nililimitahan ang ating pong magagawa sa ating pong mga sarili. Tama mga batay? Yes, sir. Ito po tayo eh. Pagka tinignan po natin mga batay, ang Diyos ang naglalagay po talaga eh. Ano? Sabi na putting me into the ministry. Well, mga batid, gusto ko po maging clear sa atin itong lahat. Diyos ang dahilan bakit nandito tayo na. Amen. Ikaw at ako, mga batid, ay nandito dahil po
Diyos ang naglagay. Hindi ka po umupo dito, inimbitahan, porque inimbitahan ka, tapos dumalo ka dahil sa sarili mo. Hindi po. Diyos ang may gawa niyan. Yes, Dahil kung tutusin lang, mga kapatid, sino ba naman sa atin dito ang gusto magsimba? No? Baka nga marami sa atin dito nang before, pag nakita natin si pastor parating at alam natin darating, umaalis tayo. Ano? Diba? Tapos mga kapatid, hindi natin naunawaan at hindi natin naiintindihan na ang lahat ng kaganapan sa loob ng iglesia, lahat ng nangyayari sa loob ng iglesia, kalooban ng Panginoon. Amen. Ano nga? Kaya kahit si Moses, mga kapatid, sa kanyang pong tagpong ito, meron pong siya takot sa ministry. Kaya sabi niya, I should go unto Pero. Pumunta ako kay Pero. Wow! Lord, papatayin ako niyan eh. Ano? Kaaway ko yan eh. Papatayin ako niyan. Kaya mga kapatid, I can tell you also, sa ating panawagan, nakakatakot yan. Ano po, mahirap sa ministry, at ang katotohanan, may takot, nakakatakot sa ministry. Bakit po? Sabi sa salita ng Panginoon, ha? Sabi niya, Matthew chapter 10, verse number 16, Behold, I send you forth as sheep in the midst of the wolves. Gusto ko pansinin natin ito sa salita ng Panginoon. Na sinuko niya po yung mga disciple. Hindi po yung mga wolves ang aatake. Kundi yung mga sinugo ng Diyos ang pupunta sa wolves. Oh, parang pagpapakamatay ko na. Ano? Pero ito yung panawagan. Para makita po natin, mahirap sa ministry at mayroon pong nakakatakot sa ministry. Kapatid, pero ito tayo tinawag ng Panginoon. Kaya balikan natin si Moses, sabi ng Panginoon, no? Na Moses, ikaw ang gagamitin ko. Ano po? Ikaw ang gagamitin ko para ilabas yung mga taong ito. Ito ang gusto ko, yung mga taong ito. Narinig ko ang kanilang pong paghihirap, narinig ko ang kanilang mga panalangin, narinig ko ang kanilang iyak. Moses, ikaw ang gagamitin ko para ilabas sila. Sabi ni Moses, no? Lord, paano ako? Hindi naman ako marunong magsalita. Killer nga ako, no? Makasalanan ako, lumaki ako sa pamilya na okay lang sa kanya. Moses, ano na sa kamay mo? Hindi aral. Amen. Aral. Kaya mga kapatid, tingnan po natin ang ginawa ng Diyos, no? Binigyan ng Diyos ng kakayahan si Moses. Nung sinabi ng Diyos sa kanya, Moses, ano na sa kamay mo? Simple ang sagot niya, no? Ni Moses, arad! Pero ang rad na ito, mga kapatid, nung ginamit ng Diyos, yung rad na yan, mga kapatid, ay naging serpent. Ano nga? Ang rad na yan, mga kapatid, nang ginamit ng Diyos, kaya na pong nagawang ang tubig ay maging dugo. Rad. Mga kapatid, sa rad na ito, nang inangat ni Moses, nagkaroon po ng hailstorm. Sa rad na yan, mga kapatid, nagpadala ang Diyos ng loob. At sa rad, mga kapatid, sa pamamagitan ng rad na ito, ang Red Sea na-divide. Amen. Ano Yes, ba? sir. Kapatid, sa rad na ito, nang ipalo ni Moses, ihampas ni Moses, doon sa rock, umagos po ito. Yes, sir. Ano? Sa rad na ito, habang angat-angat ni Moses, ang rad na ito, mga kapatid, nananalo ang Israel. Moses, ano na sa kamay mo? A dead stick. Walang kwentang stick. Patay na stick. Pero nang gamitin ni Moses sa Diyos, kapatid, ito ang mga nagawa ng dead stick. Amen. Ano ba? Kaya kapatid ko, tanong ko lang, ano ang meron ka sa iyong kamay? Ano ang hawak mo? Ano ang meron ka? Kapatid ko, dahil yan ang gagamitin sa'yo. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Nung tinawag po kayo, at gagamitin po kayo ng Diyos, hindi niya kayo gagamitin nang wala kayo. Ano ba? Amen. Hindi hinanap ng Diyos kung ano yung wala sa'yo para gamitin niya. Tingnan niyo po si Moses. Ang tanong ng Diyos kay Moses, Moses, anong meron ka sa iyong kamay? Amen. Yes, sir. Ano ba? Hindi po hinanap ng Diyos kung ano ang wala kay Moses.
Kaya kapatid ko, gusto ko maintindihan natin. Hindi hinahanap ng Diyos sa atin yung wala sa atin para gamitin natin. Yes, sir. Amen. Kung ano ang meron tayo. Kung ano ang nasa atin pong kamay. Ano, pastor, malita sa atin, kalakala po ako eh. Okay lang, para sa Panginoon yan. Amen. Ano? Yes, Walang imposible sa Diyos, gagamitin niya yan. Amen. Ano? Amen. Pastor, ito lang ako eh. No? Hindi ako napagtapos. Pero kung papagamit mo yung buhay mo sa Panginoon, daig mo pa ang mga kapatid ng isang mahusay na doktor. Amen. No? Ang maliit na bagay, pag pinagamit mo sa Diyos, nagiging napakalaking bagay at bahagi sa gawa. Amen. Ano? Ito maganda sa Diyos. Kung anong meron ka, yan ang gagamitin niya sa'yo. Ano po? Yes, sir. Kapatid ko, kung anong meron sa inyo dyan, yan ang gagamitin ng Diyos sa'yo. Amen. Para ipaglingkod natin sa Kanya. Yes, sir. Ha? Amen. Tayong lahat ay bahagi po ng iglesia. Kaya tayo po ay isang katawan. Ano po? Ito po yung matagal na nating napag-aralan mga kapatid. Kahit po sa katulad ng 10 katawan, ang sabi ng salita ng Panginoon, bagaman marami pong bahagi, iba-iba po ang bahagi, pero nasa isang katawan. Yes, sir. Ano po? Yung mga kapatid, kung ikaw ay sinasabi mo na bahagi ka ng iglesia nito, gusto ko maisip natin, bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Amen. Bahagi ka ng iglesia ito. Ano ba? Bahagi ka ng isa pong katawan na dapat po gumagana. Dapat po nagpa-function. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, I have planted, Apollos watered. Sino ba ito? No? Si Paul at saka si Apollo. Sino ba itong mga no? Minsan mga kapatid, ang mahirap sa isa pong church, ang wala pong pagkakaisa, wala pong pagkakasunduan. Yes, sir. Ano ba? Amen. Kasi sabi ng salita ng Panginoon, sino ba ito si Apollo? Sino ba ito si Pablo? Sino ba ito mga to? Di ba mga bahagi sila ng church? Bahagi sila ng katawan? Eh bakit tayo mag-aaway-away kung isang bahagi lang naman ng katawan? Amen. Ano ba? Kaya mga kapatid, kung bahagi ka ng church na to, gusto ko isipin mo, bahagi ka rin ng isa pong katawan. Yes, Kailangan mong kumilos, kailangan mong gumalaw. Ano? Dahil hindi po, no, ang pangit naman, alam mong bahagi ka ng katawan, tapos ang bahagi mo pa paa, hindi ka pa gumana, paano na? Ano po, kaya ito yung gustong ilinaw sa atin ng tagapagsulat. Bahagi ka ng katawan, dapat gumana ka. Yes, sir. Ano po? Amen. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, kahit ikaw yung pinakamaliit na bahagi ng katawan, at least bahagi ka, may pakinabang ka, dapat gumana ka. Amen. Ano po? Kung iniisip mo kapatid na bahagi ka ng iglesia ito, gumana ka. Amen. Huwag kang mag-alala. Kung hindi mo kaya yung maraming bagay, Diyos ang nagbibigay. Amen. Ano? Vision. Kung Amen. ano ang meron ka, yun ang gagamitin sa'yo. Amen. Huwag ka tumingin sa iba sa nagagawa nila. Kung hindi mo kaya, gumawa ka ng para sa'yo. At yun ang gagamitin ng Diyos sa'yo. Amen. Ano nga? Dapat po tayo magkaisa, magkasundo. Yes, sir. Tingnan niyo po itong iglesyang ito. Nagtatalo-talo sila, kakaroon ng division dahil gusto nila kay Apollos, gusto nila kay Pablo. Sabi ni kapatid na Pablo, sino pa sila? Di ba? Bahagi sila ng isang katawan. Di ba pareho silang nagtatrabaho, pareho silang gumagawa? Ito ang maganda sa sinabi ni kapatid na Pablo. Kahit gumagawa sila, no? Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ano ba? Ito po sasabihin ko sa inyo. Walang kwenta yung nagtanim, walang kwenta ang nagdilig pag pinag-uusapan po paglago. Amen. Dahil God gave the increase. Yes, sir. Amen. Ano po? Kaya kapatid, ano yung meron ka? Gamitin mo sa gawain. Itulong mo sa gawain. Amen. Suporta mo sa gawain. Yes, sir. Huwag ka mag-alala. Siya ang mag-increase mo. Siya mag-i-empower niyan. Yes. Ano po? Amen. Dahil mga kapatid, isa pong katotohanan, kung ikaw ay miyembro at bahagi ng iglesia ito, bahagi ka ng isa. At meron kang gampanin at meron kang gawain. Tingnan niyo po ngayon mga kapatid, ano ang meron ka? Ano ang meron ka na pwede mong gamitin sa Panginoon? Ngayon mga kapatid, huwag ka titingin sa iba. Ikaw ang kinakausap ngayon. What is that in thy hand? Kapatid ko, what is that in thy hand?
Ano meron ka? Huwag ka pong titingin sa iba. Hindi yung gagamitin ng Diyos ng wala, yung wala sa'yo. Ang gagamitin ng Diyos kung ano ang meron ka. Yes. Amen. Ang importante dito mga kapatid, ipaggamit mo sa Diyos. Amen. Ano po? Amen. Alam niyo po ba napakatalino ng Diyos? Ano po? Napakatalino ng Diyos. Baka dito sa atin, Lord, pagka nagkaroon ako ng trabaho, gumanda negosyo ko, kumita ako, magbibigay ako ng suporta sa gawain. No? Hindi ganun mga kapatid, hindi po ganun. Yung wala ka, hindi yung gagamitin ng Diyos. Ano ha? Kung ano ang meron ka, yun ang gagamitin ng Diyos. Amen. Lokohin mo ba ang Diyos? Marami na pong ganyan, di ba, Pastor? Nagpa-pray pa nga sa Pastor na gusto magtrabaho, gusto mag-abroad. Ano po, nung nakapagtrabaho, nakapag-abroad, nakalimutan na yung church eh. Yes, sir. Ano po? Amen. Pero mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Dahil hindi niya po hinanap kung ano yung wala sa'yo. Amen. Ang gusto niya makita kayo, mga kapatid, ang dedigasyon mo kung ano ang meron ka. Amen. Dahil diyan kapag papalain. Yes, sir. Ano po? Yan ang kasangkapanin ng Diyos sa'yo. Kaya mga kapatid, gusto kong makita niyo ang mga sarili. Tingnan niyo. Lord, ano po ba ang meron ako? Dahil kung ano ang meron tayo mga kapatid, ito ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yes, sir. At dapat natin itong gamitin sa Panginoon. Binigay ng Diyos yan sa'yo. Dahil kaya mong gamitin yan at gagamitin niya yan para sa kanyang gawain. I remember mga kapatid, ang kalagayan po namin ng church before, sa 13, ay hindi naman din po nalalayo sa inyo, Pastor. 40 square meter lang po kami. 40 square meter. Napakaliit lang. Wala po kami professionals. Ang tithes and offering po namin is, masaya na po kami pagka Sabado kasi aabot ng 500 yan. Aabot yan ng 500. Kasi pagka nakita namin walang trabaho yung mga member ng church, wala po kaming offering. Pagka kinsenas at katapusan, sahod ng iisa lang naman professional sa amin yun eh. Isang teacher lang. Ano po? Aabot yan ng 1,000. Pero mga kapatid, nung napansin po namin ang pandemic mga kapatid, ang church dumami. Nakita namin yung panawagan ng Panginoon eh. Wala ho kaming, wala naman bigyan ng amin. Kapatid ko, alam niyo po kung anong meron sa amin? Na pwede nyo rin pong panghawakan, katapatan at pananampalataya. Amen. Nanalangin lang po kami. Walang-wala ho kami, kasi walang-wala talaga kami. Nanalangin kami, Lord, ano po ang gusto nyo gawin namin? Ano? Nagkaisa lang po kami sa panalangin. Naunawaan namin, pinaalis tayo ng Panginoon sa lugar na ito. Kailangan natin humanap ng lupa na at least 400 square meter na kasya tayo. Sumami kami. Ano po yun? Kailangan ng social distancing. And doon, siksikan po kami. Ano? Ito ang nangyari mga kapatid. Inikot kami ng Panginoon. Ano po? Lahat kami, kumilos, nanalangin. Mga kapatid ko, mangyari yung mga bagay na ito. Kahit pagkapuli na wala ka. Kaya at hinahatid kami ng Panginoon, puro 1 hectare, ang presyo na lupa, 37 million, 24 million, 25 million. Kapatid, mataas na po sa amin yung 1,000 na giving. Mataas na po yun. Ano po? Lumipas po ang panahon sa panalangin, sa pananampalataya. Ito po yung aming po magagawa dahil wala naman po kami. Ano? Yung maiipon po namin na tithes and offering na yun na aming nagagawa. Kapatid, sagad na po yung 1,000. Todo na po yun. Ano po? Todo na yung mga kapatid ko. Pero mangyari mga kapatid, nang minsan, kami po ay nagdaos ng aming pong anniversary. Nangupahan po kami ng COVID po. Yung sa school. Narinig po ng gwardiya. Yung prayer namin ng lupa. Lumapit yung gwardiya. Yung pastor, narinig prayer nyo. Kailangan nyo pala ng property. Yung may-ari ng school na to, marami pong property. Pastor. Kung gusto mo, i-re-repair ko pa.